What's up everyone? Welcome back to my channel. This is Grebonet and welcome to my channel. So mga akla, mga gays, pag-uusapan natin nga tungkol sa LGBTQ+ bilang pahabol sa huling linggo ng Pride Month. So last June 22 nga is nagkaroon ng Pride Run ng mga sangkabaklaan natin na membro ng LGBTQ+. So ngayon pag-uusapan natin ang mga membro ng LGBTQ+ na celebrity na nagtagumpay sa kanilang mga karelasyon o tinatawag nating love wins. O nanalo ang pag-ibig nila sa kabila ng mga homophobic na tao sa tabi-tabi. So sino-sino nga ba itong mga celebrity na nanalo sa larangan ng pag-ibig kahit na sila ay membro ng bahaghari? Personalized Vice Ganda. Si Vice Ganda ay Showtime main host na since 2010. Si Vice Ganda nga ay tinatawag ng phenomenal box office star dahil sa box office movies nito. At si Vice Ganda din ay openly gay at proud membro ng LGBTQ+. Si Vice Ganda ay nagsimula sa stage comedy hanggang sa mapunta siya nga sa Showtime at mapili biglang main host at stay host pa. So si Vice Ganda ay merong partner, si Ayon Perez. Hindi naman lingid sa kalaman ng love life ni Vice Ganda, di ba? Since then, meron na mga tukso-tuksoan kay Vice. So, recently nga lang ay si Ayon Perez talaga ang kanyang kinonfirm talaga. At meron ding mga bulong-bulungan na si Ayon Perez at si Vice Ganda nga ay secretly married kung saan nagpakasal sila sa Amerika o sa US o kung saan mang bansa na pwede ang same-sex marriage. So ayun na nga si Ayon Perez nga ay nagkakilala sila ni Vice nga sa Showtime kasi si Ayon Perez ay isa sa mga beauty pageant isa sa mga pageant ng Mr. Universe. So ngayon ay sila pa rin at going strong pa rin si Vice Ganda at Ayon Perez na tinatawag na Vice yun. Next, Aisa Sigera. Si Aisa Sigera ay isang singer, actress, original Pinoy music singer at isa ring child star dati. Si Aisa Sigera ay nag-out noong early 20s at nagkaroon nga siya ng partner ngayon kung saan nagpakasal sila year 2015, si Liza Dino. Si Liza Dino Sigera ay punong-puno ng suporta nga dito kay Aisa Sigera bilang pagpapalit nito ng kanyang pangalan bilang Ice Sigera. So, nagpakasal sila year 2015 at hanggang ngayon ay going strong pa rin sila. Sa kabila na lahat ng pambabatikos nga kasi nga si Ice Sigera nga ay isang sikat na child star. Siyempre may mga negative na mga impact. Ay going strong pa rin sila at pinatunayan nila ito sa pagkakaroon nila o pagpapalit nila ng vows sa isa't isa sa Amerika kung saan legal ang same-sex marriage year 2015. Si Ice Sigera din ay nagkaroon nga ng anong tawag doon? Si Aisa Sigera nga ay nagbitingon ng salita na the couple like us exist. Ay pinaglaban talaga niya na mayroon talagang mga couple na katulad nating mga akla. At kailangan din natin ng mga equality, di ba? Kasi nga si Aisa Sigera nga at si Liza ay marriage nga sa Amerika, pero pag uwi nila dito sa Pilipinas ay single pa rin ang mailalagay nga sa mga documents nila kasi dito sa Pilipinas ay hindi legal ang same-sex marriage. So, dito sa Pinas, single sila, sa Amerika o sa kung saan man legal ang same-sex marriage ay kasal sila. So, yun ang pinaglalaban ni Aisa Sigera na sana magkaroon na ng equality man lang sa mga partner nila kasi nga in case of emergency daw is ang mga partner nila matatawag na talaga nila na spouses. So, a couple like us do exist. Charis Pingpingco. Sinong di makakakilala kay Charis Pingpingco na naging Pinoy Pride natin siya nung kabataan pa niya nung year 2010 kung saan nakajoit nga niya mga international singer na mga bigatin katulad nila Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. Si Charis din ang nag-alsa ng bangko nating mga Pinoy sa mundo ng international bilang magaling na mga aawit sa pagkanta nga ng mga bereterang sila Whitney Houston at si Mariah Carey and si Celine Dion. And nung year 2013 nga is unti-unti nang nag-out si Charis kung saan hindi na daw siya masaya nga at parang nagsisinungaling siya sa sarili niyang katauhan. And then bigla na lang nagsabi si Charis sa kanyang sexual preference na siya ay isang lesbian. So si Charis ay sumailalim nga sa pagiging isang trans man o nagtitake na siya ng mga vitamins para matanggal nga kanyang mga female organ. Number 1 nga dyan ay ang kanyang chest. Kung nakikita nyo dati, nag-upload nga si Charis na wala na siyang boobs o babies. So ito nga si Charis nga ay proudly open,
lesbiana ay transman. Proud transman si Charis kasi yung boses niya ay binago na. So, ang dating Charis daw ay patay na according to Charis. Charis. So, yun na nga. Si Charis nga ngayon, ang Charis noon, Charis Pimpinko noon na sikat ay si Jake Zyros na. And malaki talaga pagbabago kay Jake Zyros kasi nga, from Charis na maganda yung boses niya, na mataas yung boses niya, is naging low na yung boses niya, na yung boses ng lalaki. Pero maganda pa rin. Kung saan nga is kinatanungan niya yung I'll be there. So maganda pa rin yung boses ng Charis. Kaya lang nga is parang ang naging matamlay na ang career ni Charis simula nung nag-out siya. Pero sabi nga niya is mas naging masaya siya ngayon. So from Charis Pimpinko to Jake Zyros na ngayon. So, wala akong alam kung may love life ba si Jake Zyros kasi hindi naman ako sobrang marites talaga mga akla. Boy Abonda. Si Boy Abonda is ang showbiz host personality. So, si Boy Abonda nga, ikilala nga bilang si Tito Boy ng Tonight with Boy Abonda at The Buzz dati. Si Boy Abonda ay mayroong partner for 30 years, si Bong Quintana, isang professor, at going strong pa sila. Si Boy Abonda ay openly gay at proud member siya ng LGBTQ+. Kung saan sinusuportahan nga niya ang panukala nga ni Aiza Seguera na couples like us do exist. O ang couple na katulad natin ay nag-exist at gusto din ng equality kasi nga 30 taon na silang magkasama ni Bong Quintana at gusto nga niya na yun na nga magkaroon na nga sila ng karapatan sa isa't isa. Clea Pineda. Si Clea Pineda ay isang Gemini actress kung saan sumikat siya sa Encantadia nung gumanap siya bilang Moya. So recently nga lang ay nag-out nga si Clea Pineda bilang isang bisexual kasi na-realize daw niya sa kanyang katauhan na hindi siya masaya kapag nakikipag-hangout siya sa mga lalaki, nakikipag-date siya sa mga lalaki. So parang mas komportable siya sa babae. So pinakilala nga ni Clea Pineda ang kanyang partner or girlfriend sa sa guesting niya sa Tonight with Boy Abonda, si Catrice Kiroff. At hanggang ngayon, going strong pa rin sila at sabay silang nagmarcha sa Pride Month Parade last June 22 this year. Raymond Gutierrez. Si Raymond Gutierrez ay twin brother ni Richard Gutierrez at anak siya ni Eddie Gutierrez at Annabel Rama. Nung nag-out nga si Raymond Gutierrez, ay buong pusong tinanggap at sinuportahan siya ng pamilya Gutierrez, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. So recently nga ay naging trending nga ito si Raymond dahil nga sa sweet caption nila o sweet moments nila ni Robert Williams, ang kanyang boyfriend. At sinabi nga ni Raymond na hindi siya nahihiya, na nagpakatotoo siya sa kanyang sarili at masayang-masaya siya sa kanyang love life. Sharon Reyes. Si Sharon Reyes ay isang sikat na OPM singer. So recently nga ay nagsabi nga si Sharon na nag-failed nga ang kanyang marriage at nakilala niya ang kanyang katauhan kung saan isa nga siyang bisexual. At si Sharon Reyes din ay tinatawag na Crystal Voice of Asia dahil sa kanyang napakaganda at napakalinis na boses. Si Sharon Reyes ay proud sa kanyang partner na si Mel De Guia, isang entrepreneur woman. So yun nga, si Sharon Reyes nga ay walang pakialam sa mga bashers at sinabi niya na nagpakatotoo lang siya sa kanyang nararamdaman at sa kanyang katauhan. So yun lang mga akla, ang aking nakulimbat ng mga celebrity akla na proud sa kanilang mga partner at proud rin sa kanilang mga katauhan. Yun lang ang aking mga namarites. So ang masasabi ko lang is love wins. Diba? Sana all may ganong klaseng love life. Diba? Kasi pag ganyan kaseng love life na yung homosexual is, diba, is mostly talaga walang forever. Pero kahit naman saan walang forever, diba? Kahit may mga hetero couples, naghihiwalay din ng mga yan. Kung di lokohan ang nangyayari, is wala talaga forever. So, kahit naman homo, hetero, nauwi pa rin talaga sa hiwalayan kapag hindi kayo para sa isa't isa. So, sana all, diba, may ganong klaseng love life. So, love wins talaga para sa mga celebrity na to na sa kabila ng kanilang pagiging sikat, famous, ay hindi sila nahihiya na ibalandra ang kanilang mga partner. At hindi sila nahihiya kung saan pinagsisigawan na very, very proud sila at very, very in love sila kahit na same pa sila ng kasarian. This is my last message for everyone in the LGBTQ+, o lahat ng membro ng mga sangkabaklaan o mga akla. Para sa atin to, makinig tayong lahat sa akin. So mga akla, kung bakla tayo, wag tayo para bakla lang. Okay? Wag nating hayaan na
maging maliit at tingin nila sa atin o sa inyo dahil nga tayo ay isang homosexual o kakaiba. Kahit nga, di ba, sabi nila, kung bakla ka, huwag kang basta bakla lang. Magsumikap ka. Kung nag-aaral ka, mag-aaral kang mabuti. Kung bata ka pa, isa ka ng akla. Mag-aaral ka mabuti hanggang sa makatapos ka at maging successful ka. At may sampal mo sa mga nagmamaliit sa'yo kasi bakla ka lang na wala kang mararating ang success mo. At higit sa lahat, huwag tayong mag-focus nga sa mga, hindi to matatamaan to lahat sa mga panlalaki, pambababae, lalo na yung mga akla na pinipirahan ng mga boylet nila. Wag doon, wag talaga. Kasi nga, ayaw ko ma-offend, di ba? Kasi ang mga akla talaga, yung mga bakla talaga, yung mga totoong lalaki, kaya sila kumakapit sa bakla ay para lang magkaroon sila ng mga tawag na gatasan o pinipirahan lang nila ang mga bakla. Masakit man talaga pero yun talaga ang katotohanan. Mag-deny kayo, totoo yun na yung mga lalaki, yung mga purong lalaki na pumapatol sa bakla. Diyos ko, pinipirahan lang kayo ng mga yan. Kaya di ba mamulat na sa katotohanan na kahit bakla ka, mabubuhay ka ng walang lalaki. So, maging successful ka. Kaya nga ang late minsan di ba ng tingin ng iba sa mga bakla kasi nga kapag bakla is isipin talaga, lalo na yung mga homophobic, ang iisipin ng mga yan na pag bakla is walang mararating, puro panlalaki lang, di ba? Or puro lang, downgrade talaga pag ganun, pag isa kang akla. So as an akla, is pagsikapan mo ang sarili mo na hindi magkatotoo yung mga sinasabi ng homophobic na yan, lalo na yung mga may kamag-anak ng homophobic. So patunayan mo sa kanila na you can, patunayan mo sa kanila na magsasucess ka kahit isa kang homosexual, kahit isa kang akla. 'Di ba? Kasi kung isipin mo yung mga panlalaki diyan o pagkakaroon ng mga boylet, ng mga chika babes, sa mga toms is wala talaga magkakatotoo yung mga sinasabi nila. Ang sa mga lesbian naman, sa mga tibo, mamulat na rin tayo sa katotohanan na pag lumalapit sa iyo yung babae, pera lang din ang habol sa'yo niyan. Kasi sa 10 babae or 100 babae, isa lang dyan ang totoo. Or minsan alanganin pa yung iba, puro pera lang talaga. Kapag may makukuha siya sa'yo, ayun, kakapit talaga siya sa'yo. Lalo na yung mga ma-experience sa lalaki tapos papatol sa tibo. Ay, Diyos ko, maghihiwalay kayong dalawa na magiging lalaki ang reason. Kasi nga, may mga hinahanap yung mga babae na naka-experience sa lalaki na hindi mabibigay ng tibo kahit ibigay pa niya ang buong pagmamahal niya. Lalo na pag ang tibo wala na talaga mailabas. Yun, doon na mag-uumpisa yung lokohan. Kasi sasabihin ng babae na, wala na nga ako makuha sa yung pera, hindi mo pa ako napapaligaya ng maayos. Masaktan na ang lahat ng masaktan sa sasabihin kong ito, pero ito talaga ang totoo. Pag ang tibo papatulan ng babae, mostly majority pera ang habol niyan. Pag ang bakla papatulan ng lalaki, mostly majority pera din ang habol niyan. Kaya nga sabi ko, di ba? Kapag bakla ka, wag mong unahin yung panchichicks. Wag mong unahin yung panlalaki, unahin mo ang sarili mo. Maging successful ka kasi di ba? Kung ang mga kamag-anak mo is homophobic, ida-downgrade ka nila. Lalo na pag nabalitaan nila na mayroon ka mga boylet, mayroon ka mga chicks. Ay naku, Diyos ko, mas malala yung downgrade na mafe-feel mo sa sarili mo. Kaya nga, di ba, kung nasa school ka pa, mag-aaral ka mabuti, hanggang makatapos ka, hanggang maging successful ka. And kung hindi ka naman nag-aaral na, is mag-focus ka na lang kung anong goal meron ka ngayon. Example, kung may trabaho ka, doon ka mag-focus, and then mag-set plan ka ng mga successful plan. And kung mag-failed man yun, there's nothing wrong with it kung na-failed ka. Try again. Basta wag kang mag-focus lang sa mga kalibugan. Kasi nga kung bakla ka, wag kang basta bakla lang. Diba? Makinig, kung bakla, wag basta maging bakla lang at subukan na maging successful para masampal yung mga nambabash sa'yo na isa kang bakla na walang mararating. Ang sinasabi kong bakla is generalized na yan mga akla. Kasali na dyan ng mga lesbian, bisexual, tibo. Yan. Lahat na yan. Pati yung mga bakla. Binabae, linalaki. Kasali na yan. Kung isa tayong akla o isa kayong bakla, wag kayong papayag na maging bakla lang kayo. Kasi aapihin lang kayo. Be successful. And of course, iangat nyo ang sarili nyo. And kapag naangat nyo na yung sarili nyo, di ba, pag may pera na kayo, hindi na yung lalaki, yung mga chicks at mga lalaki na ang lalapit sa inyo.
And yun na nga, doon na kayo magkakaroon ng tinatawag nilang forever. Pag marami ka ng pera, may forever. So, hindi ako homophobic. Kaya nga sinasabi ko, isa rin akong akla eh. Kasi sinusuportahan ko ang LGBTQ+. Kasi nga, mayroon akong mga kapatid na bahagi ng rainbow. So, yun lang. Kung bakla ka, wag kang basta bakla lang. Yun na palagi ko sinasabi sa mga kapatid ko eh. Ayaw nilang makinig sa akin. Kasi daw, isa daw akong atribida. So, sa inyo ko na lang sasabihin to, baka makinig kayo sa lahat ng viewers kong akla dyan, na huwag kayong basta bakla lang. Lift up your feet and soar high. Maging successful para sa sarili, para sa dignidad, at para sa pamilya. So, thank you so much. This is Grebonet and thank you for watching my channel. Please like and subscribe. Sayonara!